magsisimula tayo ng bagong series natin ngayon. We will be magkakaroon tayo ng 5 Sundays for this series. Ito yung first Sunday natin. No? So we'll take up our lesson sa Psalm chapter 100, verses 1 to 5. So yan nasisimulan yung ating series for this Sunday and the next 4 Sundays. So sabi sa Psalm 100 chapter verse 1 to 5, sabi yan, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. Verse 4, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through generations. Verse 5 na pala yan. Yan. So, topic natin this morning, in the presence of the King. Sabi niyo, in the presence of the King. In the presence of the King. So, hindi yung title ng ating series. So, usually, pagka meron tayong series, di ba, ginagamit natin yung title for that first Sunday is yung title din ng series. The presence of the King. So, tingnan nyo, balikan natin ito sa chapter 100. Pag-title lang siya 5 verses lang. End of verse 1, shout for joy to the Lord, all the earth. So, pag tinignan niyo yung structure niya, mostly ng mga statements, commands. No? Inuutosan tayo. Or imperative, sinasabihin natin. No? Shout for joy. Pangalawa, worship with gladness. No? Come with joyful songs. So, yung pag tinanong natin, alisan lang natin yung mga subjects. Di ba? Yung una, shout for joy, worship with gladness, come with joyful songs. And then, yung sumunod na verse 3, reason. Binigay niya yung reason doon sa unang tatlong command. No? Sa verse 3, ang reason, bakit ka mag-shout for joy? Bakit ka mag-worship with gladness? Bakit ka mag-come with joyful song? Kasi sabi doon sa verse 3, know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. So, kaya tayo mag-worship, kaya tayo mag-come with joyful songs, kaya tayo mag-shout for joy, kasi si God, Lord siya. Si Lord God siya. Siya yung gumawa sa atin. Hindi tayo gumawa sa sarili natin. No? Tayo, we are His people. Tapos, hindi tayo His people, we are His sheep. No? Tapos sa verse 4, ganun ulit. Sabi sa verse 4, enter with thanksgiving. No? Command ulit. And His courts with praise. Give thanks to Him. Tapos, praise His name. No? Bakit? Sumunod na verse, gano'n ulit, reason ulit. Bakit ka mag-enter? Bakit ka mag-give thanks? Bakit ka mag-praise? Sumunod na verse, yun ulit yung reason. Bakit tayo mag-praise? Kasi the Lord is good. His love endures forever. Yun sa pangalawa reason. Tapos pangatlo, His faithfulness continues through all generations. Sabihin ng faithfulness niya, katapatan niya. Kung ano sinabi niya, gagawin niya. Kung ano yung promise niya, tinutupad niya. Hindi niya binibreak yung kanyang mga promises. Yun ang sabihin ng faithfulness ni God. No? Kaya tayo mag-thanks kay God, kaya tayo mag-give thanks, kaya tayo mag-praise, kasi the Lord is good, His love endures forever, His faithfulness continues through all generations. No? So, 5 verses lang, pero ang daming laman. 5 verses lang, pero ang daming sinasabi sa atin, ang daming tinuturo sa atin. No? Sa inyong pag-aaralan natin this morning, yun lang 5 verses na yan. Yung sa title, sa series natin na in the presence of the King, we will be talking about worship. Sabi mo, worship. Worship. No? Ano yung worship? Bakit tayo dapat mag-worship? Ano dapat yung attitude natin na pag-worship? So yun ang pag-uusapan natin. Bakit ba yung mga born again? Mahilig kumanta. Tapos bakit ba sila nagtatas ng kamay? Bakit ba may mga sumisigaw pa? Bakit ba minsan naiiyak pa? Bakit ba ginagawa nila yun? No? Bakit may mga nagsasayawan? No? So, bakit nila ginagawa yun? So, tayo, we hope na mapag-usapan natin, mapag-aaralan natin, maintindihan natin, bakit nila ginagawa. Pero, may mga importante na meaning, kasi yan, who worship sila. Ano? Pero, worship is, pag pinag-usapan natin ng worship, it goes beyond the music. It goes beyond the songs. No? Hindi lang siya song, hindi lang siya music. No?
kasama sa worship yung kumakanta ka, yung tumutugtog, pero pwede ka rin mag-worship ng walang kanta. Pwede ka rin mag-worship ng walang tugtog. Pwede ka rin mag-worship ng walang sounds. Pwede yun. So, kasi nga, worship goes beyond the music, it goes beyond the songs. So, yun yung pag-uusapan natin, pag-alala rin, throughout the series natin. So, the presence of the King, ano yung unang point natin? Number 1 point, worship is for everyone. Ano? So, ano sabi mo, everyone? So, hindi lang yun pang Kristiyano, hindi lang yung pang Catholic, lahat nag-worship. Actually, totoo naman, lahat ng religion nag-worship talaga. Tama? Diba? Lahat ng religion, kahit ano may isip ng Hinduism, Buddhism, Islam, Christianity, lahat yan may forms of worship. Kasi nga, innate sa atin ng mga tao, built-in sa atin na nag-worship tayo. Kasi we are made for worship. Kaya kahit sa religion ka mapunta, mayroon dong expression ng worship. Lagi yun. Pero, sabi ko worship goes beyond religion kasi. Kaya pinag-uusapan natin dito, hindi lang tayo, umalis tayo sa religion. Naalis tayo ng word sa religion. Kasi ang gusto ng word, kingdom. Pero, una, worship is for everyone. Para sa lahat ng tao. Ano sabi niya sa verse 1? Shout for joy to the Lord, all the earth. Ibig sabihin mo, all the lands. Sabi sa ibang version, all the lands. Ibig sabihin, lahat ng tao. Inuutusan yung lahat ng buong earth, inuutusan yung lahat ng mga lupain na mag-worship. Ibig sabihin nun, hindi yung literal na lupa, hindi yung mga tao dun sa lupa. Lahat ng bansa, lahat ng nilalang, lahat ng mga delikha, lahat ng mga tao, lahat ng mahiniga, mag-worship sa Lord, mag-shout for joy sa Lord. So, worship is for everyone. Hindi lang para sa katabi mo, hindi lang para sa atin, hindi lang para sa Royal Gem. Lahat ng tao ay kinocommand ng Panginoon to worship Him. So, may mga tao, nakakalungkot lang, may mga tao na hindi naniniwala kay God, may mga tao na naniniwala kay Jesus. Pero, diba, napag-aralan natin, diba, sabi sa Philippians chapter 2, darating yung panahon, all knee will bow. Every knee will bow. Every tongue will confess that Jesus is Lord. Hindi man sila nag-worship ngayon, hindi man nila i-recognize si God ngayon, hindi man nila kilalanin si Jesus ngayon, pero darating yung time, yung tuhod nila, iluluhod nila. Ayaw man nila mag-worship kay God, pero darating yung time, iluluhod nila yung tuhod nila. Diba, yung pagluhod ng tuhod, ibig sabihin, nire-recognize mo yung kingship ni Jesus, nire-recognize mo yung lordship ni Jesus, nire-recognize nila yung divinity ni Jesus. Tapos i-confess nila, sabihin naman nilang bilang. Kahit ayaw nila ngayon, pero in the future, papakilala talaga na, kasi sa totoo naman talaga, ngayon, di natin alam, totoo ba yung heaven or hell? Wala pa naman nakapunta sa atin sa heaven at sa hell. Diba? Naniniwala lang tayo, by faith, pero di pa natin napuntahan yun. Pero darating yung time, makikita talaga ng mga tao, pagkadating na ng end of the world, pagbalik ni Jesus, ipapakita talaga niya sa lahat ng mga tao. Makikita talaga natin kung ano talaga ito totoo. At pag nakita mo ng mga tao ito totoo, tsaka sila lulunod. Tsaka nila sasabihin, totoo, Jesus is no? Every knee, even si Satan, kasama doon. Even yung mga demonyo kasama doon. Lahat sila, every knee, luluhod, ikilalanin si Jesus naman. So, worship is for everyone, para sa lahat ng mga tao. Pangalawang point natin, ayan, sabi pala doon, we are made for God's glory. So first point natin, worship is for everyone, and ang application ng, ang understanding natin doon, ang principle na tinuturo sa atin, we are made for God's glory. No? Bawat isa sa atin, we are created by God for His glory and His glory alone. Yung ginagawa natin, it's not for our glory, it's
for God's glory. No? So, kailangan maintindihan natin yun. Kaya you were created, kaya ka binigyan ng buhay, kaya ka binigyan ng hininga, kaya ka binigyan ng brain, ng understanding, ng wisdom, binigyan ka ng knowledge, meron kang pandinig, meron kang paningin, meron kang kamay, yung katawan natin, lahat yan, binigay ng Panginoon, tinrain ng Panginoon for God's glory. Sabi mo ulit sa katawan mo, for God's glory. For God's glory. Ano? Hindi ka lang nag-aaral para lang mag-aaral. Hindi ka lang nag-work para lang mag-work, para kumita ng pera, para may pambili. Hindi lang yun. Yung pag-aaral natin, pwede natin gawin for God's glory. Yung pag-work natin, pwede natin gamitin for God's glory. No? Kahit yung paglalaba, no? Everything you do, in all things you do it all for the glory of God. Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. No? Kahit ang ginagawa natin, kahit nakikinig ka lang kahit ngayon, nakaupo ka lang ngayon, you are listening sa word ng Panginoon for God's glory. No? So lahat ng ginagawa natin, we are created for God's glory. Hindi para sumikat yung isang tao, hindi para makilala yung isang pangalan or isang church. Hindi yun. Everything, it's all about God. Sabi mo sa tuwa, it's all about God. No? Hindi pangalan ng pastor, hindi pangalan ng leader, hindi pangalan ng church. It's all about God. No? Kaya tayo mag-build ng leaders. It's for God's glory. Kaya tayo mag-train ng leaders, ng leader of leaders, kasi it's for God's glory. Lahat ng ginagawa natin for God's glory. You're worshiping God, you're giving God glory. Ibig sabihin, pag sinasabi natin, ang dapat sumikat, ang dapat makilala, ang dapat na ma-magnify, si God. No? Ang makilala yung galing ni God, yung kapangyarihan ni God, yung love ni God, yung kabutihan ni God, yung faithfulness ni God. Yun yung makilala. Yun yung malaman ng mga tao. No? At one reason kaya tayo nag-worship kasi nga we're giving God the glory. Nare-recognize natin God is worthy of worship, God is worthy of all glory. Binabalik natin yung glory sa Panginoon. No? Pangalawang point natin, worship is entering the Lord's presence. Worship is entering the Lord's presence. Pumapasok ko sa presence ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng worship? Tingnan niyo yung picture. No? Sabi doon sa verse 2, worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs. Gusto mo, lalapit ka sa, pumupunta ka sa harap ni God. Lumalapit ka sa harapan ni God with joyful songs. Tapos sa verse 4, yun yan, sabi yan, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Nag-enter. Nasa sabi ko ba, enter? Enter. Ano, yung worship, kasama doon, kung lumalapit ka sa harapan ni God, nag-enter. Explain natin. Yung, sa panahon na to, meron silang temple. Meron silang physical na building na ginawa. Na doon sila nag-worship ni God. Natindihan niya? Kung pupunta sila doon sa temple, doon pagka pupunta ka sa temple, alam mo, nandun yung presence ni God. Alam nila yun. Nandun yung presence ni God, nandun si God. Doon ka pwedeng mag-worship, doon mo dadalhin yung offering mo, yung sacrifice mo, doon nila binibigay. Kung ano may offering nila, pwedeng prutas, pwedeng silver o gold, pwedeng hayop, dadalhin nila doon sa temple. So nagka-come before, doon sila sa presence ni God, they're coming before the presence of God, dinadala nila yung kanilang offering. Tapos, hindi lang nila dinadala yung offering nila, they're coming with joyful songs, hindi sila sabi doon. Pero meron pa is another picture dyan. Sabi ng kingdom. Kingdom. Ano? Naintindihan nila yun. Kasi merong in the spirit, si God ay king. Ano? Sa kingdom, yung palasyo, yung castle, may gate yun. Ano? Dapat daw, so papasok ka dun sa gate, unang gate. Tapos yung pagpasok mo sa gate, ano? Malaki yung castle, di ba? Siyempre sa castle, imagine nyo na ng malaking castle. Siyempre, meron yung kusina, meron yung mga tulugan, meron yung lobby, ano? May lounge. Pero meron itong tinatawag na King's Court. Sa King's Court, nandun yung king, kumaharap siya doon sa mga bisita niya. Doon siya kumaharap sa kanyang mga bisita. Umuupo siya doon sa throne niya.
yung King's Court, meron siyang throne doon, umupo si King, tapos doon siya humaharap sa kanyang mga visitors. No? So, una, papasok ka sa gate, tapos pupunta ka doon sa courts ng King. No? Haharap ka pa rin sa King. Kaya title natin in the presence of the King. Ano? So, dapat daw, pag pumupunta ka sa castle, pumupunta ka sa King, kailangan pag pumapasok ka sa gate with thanksgiving, tapos pagpasok mo sa courts with praise. Hindi ka pwedeng pumunta sa harap ng King na malungkot. Kasi tayo lumaki sa, lumaki sa kingdom, ano? Pero sa mga ancient kingdoms, kung nabuhay ka noon, hindi ka talaga, bawal kang pumunta sa harapan ng king, bawal kang mag-present sa harap ng king na malungkot or nakasimangot. Yung may katabi mo, nakasimangot. No? Hindi pwede. Sinasabi nila, pinapaliwanag nila, pag papasok ka sa gates pa lang, kailangan nagpapasalamat ka na. Hindi ka nagre-reklamo. Sabi mo, bawal ang reklamo. Bawal ang reklamo. Ano? Pag pumapasok ka, nagpapasalamat ka. Tapos pag harap mo dun sa court, pagdating mo sa court, dapat nagpupuri ka dun. Ano? So ibig sabihin, pag lumalapit ka sa king, pag pumunta ka sa presence ng king, sabi mo sa king, thank you po king, bait-bait niyo po, thank you po sa binigay ninyo, thank you po sa provision, thank you po pinaprotektahan niyo kami, thank you po, iniingatan niyo kami, thank you po sa mga binibigay po ninyo sa amin. Yun yung thanksgiving, enter his gates with thanksgiving. Tapos pagdating mo sa courts with praise, sabi mo, ang galing-galing ni King, ang galing-galing niyo po ninyo, ang mahusay po kayo na leader, kayo po ay maalaga, kayo po ay mapagbigay, kayo po ay dumidinig ng mga request, yun yung praise. No? So tayo, pag pumupunta tayo, yung title natin is in the presence of the King. Kailangan natin maintindihan. Every time na lalapit ka kay God, King siya, lumalapit ka sa presensya ng King, pumupunta ka, pag nag-worship ka sa Panginoon, pumupunta ka sa presence ng King, at ang lagi mo simula, pag nakikipag-usap ka sa King, no? Pag nakikipag-usap ka sa King, kapag dito. So, pag nakikipag-usap ka sa King, kapag lalapit ka sa King, ang bungad mo palagi, anong bungad? Thanksgiving and praise. No? Sabi mo sa akin, Lord, thank you po sa pagkain, thank you po sa provision, thank you po sa healing, thank you po sa protection. No? Ako, lagi kong ginagawa, yung kahit pag mayroong prayer request, hindi pa nangyayari, pinagpapasalamat ka. Lord, thank you po sa promotion. Lord, thank you po sa bagong trabaho. Pinagpipray ko na, hindi mo ba nakukuha, pinagpapasalamat ka. No? Kasi ka, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. And his courts with praise. So, yung praise, pag sinabi natin praise, ibig sabihin ng praise, sa Tagalog, nagpupuri ka, sinasabi mo yung mga magagandang ginagawa. Ano? Pinapraise mo yung magandang ginagawa niya. Praising God for what He has done. No? Yung pupuri mo siya, bait po ninyo, binigay niyo po lahat ng mates namin, pinagaling niyo po kami sa sakit, tinulungan niyo po kami sa mga problems namin, iningatan niyo po kami sa accident, no? Nagkaroon po kami ng promotion, nagkaroon kami ng bagong trabaho, binless niyo po kami, lahat ng yung mga prayers namin, sinagot po ninyo. So, yung pumapasok ka sa presence ng Panginoon, nag-worship ka, nag-praise ka, kasi binubungad mo ng thanksgiving ng praises. And then, yan? Ano? So, ang worship, pumapasok ka sa presence ng Lord. Kumalapit ka, humangarap ka sa presence ng Panginoon. Tambukad natin sa Panginoon, thanksgiving and praise. No? So, yung praise, bakit tayo nagpe-praise? For what God has done. Ano yung ginawa niya? Worship is, you worship for whom He is. No? So, okay ba yun? No? Yung praise, sa ginawa niya, yung works niya. Yung worship, kung sino siya. So, mamaya pagpapalala naman natin. So, no place on earth compares to being in God's presence. Hindi ka na natin maintindihan. Isa pang principle na natin maintindihan. Una, ano kanina? We are made for
God's glory. You're created for God's glory. Pangalawa, no place on earth compares to being in God's presence. Ano? One day in your courts, sabi ng isang song, one day in your courts are better than 1,000 elsewhere. No? Yung isang araw sa courts ng Panginoon, ibig sabihin, yung isang araw sa presence ng Lord, ay higit pa sa 1,000 na magaganda pang lugar na ibang lugar. No? Walang pwedeng mag-compare sa presence ng Panginoon. Kaya tayo nag-worship, kaya tayo humarap sa presence ng Lord, kasi alam mo, yun yung pinakamagandang lugar sa buong mundo. Wala nang po-compare dun sa lugar na yun. Kung nasan yung presence ng Lord, yung lugar na kung nasan yung presence ng Panginoon, yun yung pinakamagandang lugar. No? So, series natin, pag-aaralan natin, saan pa lugar yun? Ang papag-aaralan natin. Saan pa yung lugar na nandun yung presence ng Panginoon? No? Sa ibang Sunday natin pag-aaralan. Pero, pag natagpuan mo yung lugar na yun, kung nasan yung presence ng Lord, wala nang co-compare na lugar doon. Yun yung lugar na pinakamasaya sa lahat, yun yung lugar na pinakamaganda sa lahat, yun yung lugar na pinakapayapa sa lahat, yun yung lugar na pinaka-safe sa lahat, yun yung lugar na pinaka-comfortable sa lahat. No? Wala pwede mag-compare doon. Di mo pwede i-compare sa Disneyland, di mo pwede i-compare sa Singapore, di mo pwede i-compare sa America, di mo pwede i-compare sa Mount Everest, di mo pwede i-compare sa kahit sa magandang lugar. Sabi mo na lahat sa Boracay. Sabi mo na lahat ng magandang lugar. Pag wala nang presence ng Lord doon, pangit yun. And then, yeah? Pag wala yung presence ng Lord doon sa lugar na yun, kahit gano'n maganda, pangit yun. Pero isang lugar na kahit baha, kahit loob ng tubig, pero pag nandun yung presence ng Lord, maganda yung lugar. Yung pinaka-masaya, pinaka-komportable, pinaka-peaceful na lugar, yung presence ng Panginoon. No? Kaya tayo nag-worship, we want to enter God's presence. Kasi alam natin, naniniwala tayo na yung presence ng Lord, kung nandun ka sa presence ng Lord, yun yung pinaka-peaceful na place, pinaka-comfortable na place, yun yung pinaka-safe na place, yun yung pinaka-masayang place. No? So, pangatlong point na tayo. Worship is joyful. Sabihin niya sa katabi na, joyful. Joyful. Ayan. So, kita nyo yung katabi na, joyful tayo, nakangiti tayo. No? So, sa mga third verse 1, sabi niya, shout for joy to the Lord. O there. No? So, di ka lang basta sisigaw, shout for joy. Ano? Familiar ba kayo? Isa sa mga pag gusto kong mata yung kanta ni Gandhi. Shout for joy. No? Sumigaw ng may kagalakan. Shout for joy. Ano pa sabi? Sa verse 2, worship the Lord with gladness. Tapos come before Him with joyful songs. So, pag nag-worship tayo sa Lord, pag lumalapit tayo sa presence ng Panginoon, kailangan na kami masaya. Ano? Yung kahit na may problema ka, kahit may mga situation, kahit may mga challenges, pero pag lumalapit ka sa Lord, mapapangiti ka pa rin. Sasaya ka pa rin. Ano? Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Kaya tayo, every Sunday, kumakanta talaga tayo. Every Sunday, pumapalakpak talaga tayo. Kasi yun yung sabi ng Word of God. We come before Him with joyful songs. Yung mga songs na masasaya. No? Sa labas, lagi may mga kanta na marinig mo sa labas. Hindi pa lang ganun. Malungkot ka na, papakinggan mo pa, malungkot na ka. Di ba? Broken-hearted ka na, sakit-sakit na lang nararamdaman mo, papakinggan mo pa yung mga malulungkot na kanta. No? Pero sa Lord, pag mag-worship ka sa Lord, yung mga songs ng Panginoon, nagpapasaya talaga yun. Tapos pag mag-worship ka, talagang lalapit ka sa Lord na masaya. Ano ba sabi doon sa verse 4? Enter His gates with thanksgiving, His courts with praise, give thanks to Him and praise His name. So pag yung thanksgiving, wala nagpapasalamat na malungkot. Wala nagpapasalamat na nakasimama. Di ba? Pag nagpapasalamat ka, masaya ka. Pag nagpe-praise ka, kasi nakikita mo yung mga magagandang ginawa ng Lord, tapos yung mga magagandang gagawin ng Lord. No? Worship is joyful. Talaga mong worship, masaya. Talaga mong worship, nagpapagaan ng emotions. Talaga mong worship, doon mo nararanasan yung peace, yung joy. Kasi nandun ko sa presence ng Lord. Nandun ko sa presence ni God. Diba? Our greatest pleasure is to be in God's presence. Kanina,
place, nag-usap natin place. Yung place na, kung nasan yung presence ng Lord, yun yung pinakamagandang place. Na hindi pwedeng i-compare sa ibang place. Ngayon naman, yung presence ng Lord, yun yung pinaka-pleasure mo. No? Yun yung pinaka-magbibigay sa iyo ng satisfaction ng fulfillment, yung presence ng Lord. Hindi siya mako-compare sa ibang bagay. Masaya yung nandun ka sa isang lugar, masaya yung kumakain ka ng masarap na pagkain, masaya yung may pera ka. Masaya yung nakakapaglaro ka na gaming console mo, masaya yun. Masaya yung kasama mo yung mga friends mo, di ba? Nag-billiard, nag-badminton, nag-basketball. Masaya yun. Tama? Di ba? Maraming mga bagay sa mundo na nagpapasaya sa atin. Tama ba? Pero, kailangan natin maintindihan na yung presence ng Lord, yun yung pinaka-magpapasaya sa atin. Yun yung pinaka-magbibigay sa atin ng pleasure na hindi pwedeng i-compare doon sa mga ibang bagay na nagpapasaya sa atin. No? Masaya yung mabili mo yung mga pangarap tayo. Mabili mo yung pangarap ng cellphone, mabili mo yung pangarap ng sasakyan, mabili mo yung pangarap ng bahay. Masaya yun. Hindi natin in-invalidate yun. Hindi natin in-ignore yun. Masaya yung magkaroon ng mga bagay. Masaya yung magkaroon ka ng bagong damit, bagong sapatos. Masaya siya. Pero yung nandun ka sa presence ng Lord, mas masaya yun. No? Kasi pag nandun ka sa presence ng Lord, kahit may problema ka, kahit may mga challenges ka, kahit hindi mo nabili yung gusto mo, pero pag nandun ka sa presence ng Lord, sumasaya. Kailangan naman ma-develop, maintindihan na magkaroon tayo ng understanding na walang ibang pwedeng magbigay sa atin ng kasiyahan kundi yung presence ng Lord. Walang pwedeng magbigay sa atin ng satisfaction at fulfillment kundi yung presence ng Lord. Pag na-discover mo at experience mo yung presence ng Panginoon, malalaman mo na doon mo mako-compare, wala talagang papantay doon. Wala talagang pwedeng i-compare sa presence ng Panginoon. So, yun yung ma-experience natin at ma-develop natin na kaya tayo pumunta sa presence ng Lord, kaya tayo nag-worship sa presence ng Lord, kasi nga, walang pwede mag-compare doon. Kaya yung pag-worship sa Lord, hindi lang siya every Sunday. Yung pag-praise sa Panginoon, hindi lang siya every Sunday, every day. Kasi gusto mo maranasan na every day nandun ka sa presence ng Lord, kasi nga, yun lang ang pinakamagandang lugar, yun ang pinakamasayang lugar. Then, panghuling point natin, worship because of who He is. Ayun ang pagkita na kanina. We praise God for what He has done. We worship God for who He is. Dahil sa kung sino siya. No? Diba? Kanina yung in-explain ko yung mga verses na sa 100, puro commands tapos may reason. Then, mulit ulit, command ulit, tapos reason ulit. Ano? Dahil kung sino siya. Bakit? Una, verse 3. Sino ba si Lord? The Lord is God. Ano pa siya? Sabi lang, He made us. And we are His. Siya yung nag-create sa atin. We recognize na may nag-create sa atin. Kinrate tayo ni God. Hindi tayo basta sumulpot na lang. Hindi tayo sa Big Bang. Hindi ka galing sa unggoy. Natingnan mo yung katabi mo, mukha bang galing sa unggoy? Diba? Hindi ka naman mukhang galing sa unggoy. Kinis mo ka, pati mo ka, diba? No? Tayo galing sa unggoy, huwag kayo maniniwala galing tayo sa unggoy. Kaya tayo napunta dito kasi we are created by God. He is He who made us, we are His. Ano? Siya nang may-ari sa atin. Kaya tayo nag-worship kay God kasi kinreate na tayo. Bigyan tayo ng buhay, bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng katawan, bigyan tayo ng talino. Kaya tayo nag-worship kay God. Tapos, we belong to Him. Sabihin niyo sa katabi niyo, we belong to God. No? Siya nagmamayari sa atin. We are not our own. Tapos, we are His people. We are the sheep of His pasture. No? Sheep na tayo. Ibig sabihin, siya yung shepherd natin. Ang shepherd, siya yung nag-aalaga sa atin, siya nagpapakain sa atin, siya nagpo-protect sa atin, siya nagbibigay ng mga needs natin. Kasi nga, He is a good shepherd. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Lahat ng needs mo, ibibigay niya. Lahat ng situations mo, sasamahan ka niya. Every season of our life, sinasamahan tayo ng Panginoon.
May mga times parang hindi mo pakiramdam na nandun siya, hindi mo feel parang, may mga times quiet si God, may mga times parang lang yun. Sabi mo, parang lang yun. Pero nandun siya talaga. Nakikinig siya, sinasamahan niya. Hindi mo lang nafe-feel kasi God is not experienced by feelings. No? Hindi tayo pwede mag-depend lagi sa feelings natin. Kasi yung feelings natin, parang wala si God. Pero sa totoo, nandun si God. Sa feelings natin, parang hindi nakikinig si God. Pero sa totoo, nakikinig si God. Feelings natin, parang hindi sumasagot si God. Parang hindi kumikilos si God. Pero sa totoo, kumikilos si God, hindi ginagawa si God. Nandun lagi si God, sinasamahan ka. Yung mga times na umiiyak ka, may mga times na naghihirap ka, may mga times na parang gusto mo nang mamatay, parang gusto mo nang sumuko. Yun yung mga times na mas lalong nandun si God, lalong ang sinasamahan. Yung mga times na nandun si God, tinutulungan ka niya, may ginagawa si God para masolve yung mga problems na. No? And dapat tayong mga tayo, marami pa tayong mga challenges na harapin. Pero no, na nandun si God, hindi ka niya iiwan, hindi ka pagod. Kasi sheep ka niya. Ano? You belong to Him. Hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya pababayan. Diba? Tapagin ko na sa inyo before, no? Pag meron kang cellphone, yung cellphone mo, hindi mo iiwan. Kasi sa'yo yun. Tama? Iiwan mo ba yung basta sa kalsada? Iuhulog mo ba yun sa kanal? Eh, di ba? Kasi cellphone mo yun eh. Di ba? Anything that you own, protect mo, iingatan. Bibilan mo pa ng case, bibilan mo pa ng screen protector, tempered glass. Tama? Diba? Lagi mo nilalagay sa bulsa, lagi mo nilalagay sa bag. Kasi nga, pinoprotektahan mo yung anything na property mo. So, ganun din si God. Kaya tayo pinoprotect ni God, kaya tayo inaalagaan ni God kasi we belong to Him. No? Pag hindi ka inaalagaan ng Lord, pag pinapabayaan ka ng Lord, baka hindi ka niya palaan. Pero tayo dito, naniniwala tayo, we belong to God. Kaya tayo nag-worship sa Lord, kasi nga, nire-recognize natin, si God mabait, si God ay Diyos. Si God, iniingatan ako, si God, pinaprotektahan ako, si God, binabless ako, si God, ipoprovide yung lahat ng needs ko. Ganun mabuti si God sa akin. Love ako ni God. Sabi mo ka sa sarili mo ngayon, love ako ni God. Ano? Lagi mong i-remind, you have to be reminded palagi na love tayo ni God. Kahit hindi mo feel, pero totoo, love ka ni God. Sabi sa kayo mo, love tayo ni God. Napay sabi sa verse 5, for the Lord is good. Ano? Mabuti si Lord. Yung kabutihan ng Lord, hindi siya mag-iisip ng masama sa'yo. Hindi niya i-allow yung mga masasamang bagay na mangyari sa atin. May mga nangyayari masama sa atin, pero sabi ng Word of God, all things work together for our good. So kahit may masamang nangyayari sa atin, ang ending nun, good pa rin. No? Kung may nangyayari hindi maganda, may purpose na ito. Ang ending ng ang purpose na yun, good pa rin sa atin. Kaya, hindi, kumbaga, lahat ng iniisip sa atin ni God, good. Kasi good siya. He is good. Hindi siya pwedeng mag-isip ng evil kasi nga, good siya. Holy siya. Hindi siya pwedeng mag-isip ng masama sa atin. So, ganun yung Diyos natin. Lagi tayong inaalagaan, lagi tayong naingatan. May mga mangyayarang challenges, pero during those challenges, sasamahan niya tayo. May mga problems, pero during those problems, ipocomfort niya tayo. Tapos laging may purpose si Lord sa nangyayari sa paligid natin. Sabi ng Jeremiah 19:11, diba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans not to harm you, plans to give you hope in a future. May magandang plano si God sa buhay natin. Lahat ng nangyayari sa atin, sa buhay natin, papunta dun sa magandang plano natin. Yung mga challenges at problems, papunta pa rin dun sa magandang plano natin. Kahit may mangyari na masama, kahit may aksidente, kahit may mamatay, kahit may magkasakit, papunta yun dun sa magandang plano natin. Kaya kailangan nabubuhay tayo lagi by faith. Kailangan tayo nabubuhay sa trust and belief na si God ay good. No? So kaya tayo nag-worship sa Lord because He is good. His love endures forever. Yung love ng Lord, forever. Sabi mo forever. No?
Nasabi natin, love tayo ng Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Yung love sa atin ng Lord, unconditional. Ano yung sabihin na unconditional? Walang conditions. Makulit ka, mabait ka, love ka pa rin ng Lord. Pasaway ka, love ka pa rin ng Lord. Ha? Kahit paulit-ulit ko sa mali mong ginagawa, love ka pa rin ng Lord. Kasi nga, yung love ng Lord, hindi nagbabago. Ha? Wala kang pwedeng gawin para mahalin ka ng Lord. Ganyan. Wala kang pwedeng gawin para mahalin ka ng Lord. Mahal ka ng ni Lord for who you are. Kahit sino ka. Kahit ano pa nagawa mo, kahit ano pa ipasa mo, mahal ka ni God. So, ibig sabihin, mahal ka ni God kahit wala ka pang ginagawa. Ngayon, wala ka rin pwedeng gawin para i-unlove ka ni God. Yan yung other side kasi. Wala kang ginawa para mahalin ka niya. Wala ka rin kayang gawin para alisin niya yung love kasi. Diba, minsan tayo sa tao, meron tayo. Hindi na kita love kasi hindi mo ako sinasagot. Hindi mo ako sinatext. Hindi ka nagre-reply sa text, hindi na kita love. Diba? No? Hindi mo ako sinundo, hindi na kita love. Diba? Pag meron siyang hindi ginawa, ginagawa mo na reason yan para hindi mo i-stop mo yung love mo sa kanya. Naintindihan niya? Diba ganun tayo ng mga tao? Pero si God hindi siya ganun. Wala kang pwedeng gawin para i-unlove ka ni Lord. Hindi sasabihin sa'yo ni God kasi hindi ka nag-church, hindi ka pumunta ng Sunday, hindi ka nagdalab. Hindi ka gawin ni God sa atin yan. Kasi hindi ka nagbasa ng Bible, no? Hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nagdalab. Hindi ka gawin ni God sa atin. Kasi hindi ka na nagpe-pray, no? Hindi ka nagdalab, hindi ka gawin ni God sa atin. Kasi His love endures forever. Yung love sa atin ng Lord, hindi matatapos. No? So, kaya tayo nag-worship sa Lord kasi yung love ng Panginoon, ang tindi. Pag naintindihan mo yung love ng Panginoon, talagang response lang natin, worship. Mapapaawit ka sa Lord, mapapataas ka ng kamay, yung mga umiiyak, hindi yun sa lungkot. Kaya naiiyak sa sobrang saya. Nandun ka sa presence ng Lord, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, naiiyak ka sa sobrang tawa. Sa presence ng Lord. No? His faithfulness continues to all generations. Kung sinabi niya, kung ginawa niya, gagawin niya yun. Kung ginawa niya before, uulitin niya. Uulit-ulitin niya. Pag pinagaling ka niya sa sakit before, papagaling niya sa sakit na yun. Pag tinulungan ka niya sa problema noon, tutulungan ka niya sa problema mo ngayon. Kasi nga, pag tinupad mo yung promise niya noon, ngayon, yung promises niya, tutupan niya. And then sa future, yung promises niya, tutuloy niya. Promise ng Lord, babalik siya. Promise ng Lord, susunduin niya tayo. Isasama niya tayo sa kingdom niya. Gagawin niya yun. Kasi faithful siya. Pag pinramis niya, gagawin niya. Yun yung pinapaniwala natin, yun yung inaangkin natin. Alam natin, sinabi ng Bible, pag naniwala ka kay Jesus, pupunta ka sa langit. So, alam mo, matutto pa rin ni God yun. Basta anytime na mamatay ka, dahil naniwala ka kay Jesus, sa langit ka pinagaling. No? Kasi nga, faithful siya. Hindi siya sinungaling. Hindi sinungaling si God. Kung ano sinabi niya, gagawin mo. Kung katabi mo, pwedeng sinungaling ka. Pwede niyang hindi gawin yung sinabi niya. Ano? Pag hindi niya feel, pag hindi niya, pag iba yung mood niya, hindi mo na ito masusunod kasi hindi ko feel. Pagod ako. Ano? Pwede tayo magdahilan. Sigat hindi magdadahilan. Tindihan niyo ba? No? So, kaya tayo nag-worship sa Lord because of who He is. He is a faithful God, He is a good God, He is worthy of our praises. And ang pinakamatindi sa lahat, pinakamatindi sa kaya tayo nag-worship sa Lord. Kasi siya yung namatay sa cross para sa atin. Tayo yung dapat na magbayad ng kasalanan natin. Tayo yung dapat maparusahan. Tayo yung dapat nilalapin sa likod, tayo yung dapat nabugbog, tayo yung dapat na binibilang sa araw. Tayo dapat yun, kasi tayo gumawa ng kasalanan. Diba? Tayo nagsinungaling, tayo nandoko, tayo nag-iisip ng mga masasamang bagay, nag-iisip tayo ng mga malalaswa. Tayo yun. Tayo yung hindi nagpapasalamat sa Diyos. Tayo yung gumawa ng kasalanan, tayo dapat yung maparusahan. Pero dahil sa pag-ibig sa atin ni God, siya yung mismo nung bumaba sa lupa,
Although pwede naman yung gawin, nalang siya sa langit, enjoy lang niya yung kung ano may na-enjoy niya sa langit, diba? Masaya na siya doon, maganda yung buhay niya doon, bakit pa niya kailangan bumabasa dito? Bakit pa niya kailangan magkatawan tao? Bakit pa niya kailangan na bumuharin yung cross, siya yung lalatiguin, siya yung aalimustahin, kahit din naniniwala yung mga tao sa kanya, kailangan tayo niya mamatay sa cross. Bakit niya kailangan gawin yun? Kasi nga, mahal na tayo. No? Saan ka sa mahal ka? Ginawa niya lahat yun kasi para sa atin. Ang iniisip niya tayo, iniisip niya huwag tayo mapunta sa impyerno. Iniisip niya huwag tayo maghirap sa impyerno. Iniisip niya yung mangyayari sa buhay natin, yung purpose niya sa atin. Yun ang iniisip na Lord. Yun ang isa sa pinakamagandang reason. Wala kang maisip na reason na kung ano man yung mga problema natin na na-experience natin dito sa Lord. Wala kang maisip na magandang reason para mag-worship sa Lord. Ang pinakamagandang reason yung ginawa na sa cross para sa atin. Yun yung best reason para tayo magpasalamat sa Kanya, para tayo magpuri sa Kanya, para tayo umawit, magtaas ng kamay, para mag-worship sa Lord. Yun yung reason bakit tayo pumupunta every Sunday. Hindi lang every Sunday, every morning, pag-isip mo sa umaga, pagpasalamat ka sa Lord. The reason, because He died on the cross for us. Para bayaran yung kasalanan natin, para patawarin tayo, kahit hindi tayo nagsisorry, para patawarin tayo, para baguhin yung buhay natin. Ganong kabait sila. Ganong tayong alam ng Panginoon. Kaya tayo nag-worship sa Inyo. Nothing and no one compares to the greatness of God. Walang pwedeng mag-compare sa Lord. Walang pwedeng i-compare kay God. Walang mas mataas kay God. Walang bagay na pwedeng i-compare kay God. Kaya tayo nag-worship because no one compares to God. Nothing compares to God. That's why we worship God. Na tayo walang pinakamagandang gawin dito sa earth na worthwhile compared dun sa worshiping God. Nothing else on earth na worthwhile na gagawin kundi mag-worship sa Panginoon. Kasi syempre kakain pa rin tayo, mag-work pa rin tayo, mag-school pa rin tayo, pero everything we do, we are doing for God's glory. Everything we do, we are doing as expression of worship to God. Kaya mag-aaral ka mabuti kasi expression mo yun ng worship to God. Kaya ka nag-work ng maayos kasi expression mo yun ng worship sa Lord. No? Kaya mo minamahal yung mahal mo sa buhay. Kasi expression mo yun ng worship sa Lord. Susunod ka sa magulang mo, i-honor mo yung mga parents mo, you love your family, no? You love the people you love. Kasi expression yun ng worship mo sa Panginoon. Hindi ka gagawa ng kalokohan kasi nga, it's an expression of worship to God. Hindi ka masusaway sa traffic laws, hindi ka gagawa ng mga ghost projects, hindi ka magnanakaw ng pera ng bayan. Kasi, it's an expression of worship to God. Yung difference natin sa mga hindi nag-worship sa Lord. Kapag nag-worship sa Panginoon, yung kapag follower ni Jesus Christ, yun yung difference natin. Ginagawa natin yung tama kasi it's an expression of worship to God. Why? Because nothing and no one compares to the greatness of God. So, diyan na tatapusin yung lesson natin for today. So, ang series natin, The Presence of the King. Hopefully, siguro magkakaroon tayo ng worship night or special worship Sunday. So, dalawa lang yun. Either magkakaroon tayo worship night sa gabi or isang Sunday na special worship Sunday. May extended period na worship na tayo. Makakawin na tayo sa Lord, enjoy na natin yung presence ng Panginoon. So, yun ang gagawin natin. Tayo lahat, tayo manalangin. Let us pray. As natin makabay natin, Lord, we just thank you, Panginoon, for your presence. Thank you, Lord, for teaching us in your word about worship. Lord, we just come before you. We come before your presence. We humbly come to you, Lord God, and we just thank you. We just praise you, Panginoon. Thank you, Lord, sa inyong goodness. Thank you, Lord, sa protection, sa healing. Thank you, Lord, sa buhay, sa lakas. Thank you, Lord, sa promotion, sa increase sa aming mga buhay.
Thank you, Lord, po sa provisions ninyo sa lahat ng mga needs. Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, na kahit hindi ka namin nilalove, kahit may mga nagagawa kami mali, kahit may mga nagagawa kami mga kasalanan, you still love us, you still forgive us. Thank you, Lord, for dying on the cross for us. Thank you, Lord, na binayaran niyo po yung aming mga sins. Thank you, Lord, na ikaw yung nag-sacrifice, ikaw yung kumuha ng lahat ng sakit, lahat ng hirap, para mapatawad ka. We just thank you, Lord, we just worship you. Tuloy nga po, you are good, you are great, you are awesome. No one compares to you, nothing compares to you. You are holy. You are the creator of heavens and earth. You are the creator of every living thing, every non-living thing. You are the creator of the angels. You are the creator of all creation. And we declare you rule, you are sovereign. You alone rule over the heavens. You alone rule over all the universe, over all creation. Nothing is impossible for you, nothing is difficult for you. You do as you please. Your plans will prevail. Your purpose will stand. We worship you, Lord. You are awesome in this place. Thank you for your presence. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for your word. And Lord, we declare sa buhay ng bawat isa namin, your presence here is with us. Dito kami iiwan, di kami pababayaan. Every day of our lives, use us, Lord, to give you glory. Use us, Lord, to advance your kingdom. Use us, Lord, to spread your love sa iba pang mga tao, in our families, in our classmates, in our work. Use us, Lord, God. Even we declare, Panginoon, your blessings upon our lives, upon our families. We apply the blood of Jesus in our households, in our workplaces, in our business. Lord, we give you glory and honor. We thank you. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Pagpapatas, Lord.